Solong anak si Katerina. 33 anyos na siya pero dalaga pa rin. Halos nagdadalaga pa lang ito nang sumama ang kanyang ina sa ibang lalaki noong 3 taong gulang pa lang siya. Tanging ang ama nitong OFW ang nagtaguyod sa kanya. Ngunit yumao ito ng dahil sa sakit sa puso. Naiwan sa kanya ang isang malaking bahay na naipundar ng ama. Hindi man lang nakita ng ama niya nang magsuot siya ng toga. Hindi man lang ito nakaakyat sa stage para magsabit sa kanya ng medalya bilang nangunguna sa klase. Nalungkot na naman si Katerina sa isiping iyon. Sa tuwing sumasagi sa isip niya ang nangyari sa buhay nilang mag-ama, ay napupuno ang puso niya ng sama ng loob para sa kanyang ina na sa likod ng paghihirap ng kanyang ama ay nagawa pa ring mangaliwa at iwan sila. Ilang taon na din siyang tapos sa pag-aaral at nabubuhay mag-isa. Ngunit hindi pa rin niya magawang mag-apply ng trabaho dahil hindi pa rin niya alam ang gusto niyang gawin. Sa huli ay gumawa siya ng isang napakalaking desisyon. Ipinagbili niya ang kanilang bahay upang bumili ng mas maliit na matitirhan at ang tirang pera ay gagamitin niya para magsimula ng maliit na negosyo. Labag man sa kanyang kalooban ay kailangan niya itong gawin para magpatuloy sa buhay ngayong nag-iisa na siya. Hindi naman nagtagal ay nabili ang bahay. Malaki-laki ding halaga ang napagbilhan nito. Bago niya ito i-turn over sa bagong may-ari ay kumuha siya ng ilang kagamitan na pwede pa niyang pakinabangan tulad ng TV, ref, lamesa, mga silya at kama. Tanging sofa, cabinet at aparador lang ang iniwan niya sa bahay dahil sa napakalaki na mga ito para sa lilipatan niya. Gusto niya ang simple at katamtaman lang para hindi maging sikip sa nabili niyang bagong bahay. Sa kanyang lilipatan ay meron itong 2 kwarto, isang maliit na kwadradong salas, kusina na tama lamang ang laki, 2 banyo, isang may liguan at isa para lamang sa mga gustong makibanyo. Meron din siyang maliit na harapan, kaya masayang masaya na siya nang nabili niya ito. Hindi niya kailangan ng malaking bahay sapagkat wala naman siyang balak pa mag-asawa dahil sa trauma na nangyari sa kanyang pamilya. Matapos maghakot at maglagay sa pwesto ng mga gamit na naisalba niya mula sa luma nilang bahay, ay nagpasya na itong maghanap ng mga kulang pang muebles at mga kagamitan. Una nitong nabili ang aparador para sa kanyang silid at 2 maliit na cabinet na pangbanyo at kusina. Ngunit sa binilhan niya ay wala siyang nakitang sofa na babagay sa salas niya. Mula nang mamatay ang ama niya ay mahilig na siya sa mga halaman. Naging aliwan na niya ang pag-aalaga ng mga ito, kaya naglagay siya ng ilang halaman sa salas niya. Halos lahat ng negosyo, mapa mall o mga furniture store ay napuntahan na niya. Pero wala talaga siyang nakita na pumatok sa panlasa niya. Hanggang isang araw sa paggagala niya ay napadpad siya sa isang kabubukas pa lang na store ng mga second hand na mga gamit sa bahay. Naengganyo siyang magtingin sa loob nito dahil sa nakita niya sa labas ang ilang kagamitan na talagang magaganda at ipinagbibili sa murang halaga. Binati siya ng may-ari na may maluwang na ngiti, kaya lalo siyang na-excite na tingnan ang mga tinda. Pumasok siya. Namangha siya dahil sa mga kakaibang itsura ng mga gamit. Halos lahat ay nandun na. Patuloy lang siya sa paglinga-linga nang matuon ang mata niya sa bagay na matagal niya nang hinahanap. Agad niyang tinawag ang may-ari at tinanong ang tungkol sa sofa. May galak naman sa anyo na matandang babae na inasikaso siya. Sa huli ay nabili nga niya ito. Noong araw din na iyon ay na-deliver ito sa bahay niya. Tuwang-tuwa si Katerina. Agad niyang isinaayos ang sofa.
Kulay mapusyaw na luntian ang kobre ng pangtatluhang sofa na bumagay sa kulay ng pintura ng kanyang salas at sa mga berdeng dahon ng kanyang mga halaman. Nakaka-relax tingnan. Mahilig manood ng telebisyon si Katerina. Inaabot ng malalim na gabi ang panonood niya. Kahit walang kakwenta-kwentang palabas ay nahahanap pa rin niya ang interes. Nakakatulugan na din niyang buhay ang telebisyon, kaya mas madalas ay sa salas talaga siya nakakatulog kahit noon pa. Kahit doon pa siya nakatira sa luma nilang bahay. Kaya talagang masayang-masaya siya nang makabili ng sofa. Dahil ibig sabihin lang nun ay meron na siyang matutulugan pag napapasarap sa panunood. Isang araw ay may isang matandang lalaki ang lumipat sa katabing apartment ng bahay niya. Nagpakilala itong si Mang Chris. Naging mabait sa kanya si Mang Chris na ikinatuwa niya dahil naaalala niya dito ang kanyang ama. Halos magkasing edad din kasi ang mga ito sa tansya ni Katerina. Wala din namang pamilya ang naturang lalaki, kaya talagang itinuring niya itong ama-amahan. Palagi niya itong dinadalhan ng pagkain dahil naaawa siya. Isa kasing jeepney driver ang matanda. Maagang maaga itong umaalis at lubog na ang araw kung umuuwi. Isang araw ay naisipan ni Katerina na anyayahan ng tanghalian si Mang Chris. Hindi pa din niya kasi ito naiimbitahan sa bahay niya dahil nga sa maghapong trabaho ng kawawang matanda. Ganda ng sofa mo, iha. Una ng matanda pagkapasok sa bahay niya. Oo nga ho, tay. Ang tagal ko din naghanap ng sofa at ito talaga ang natipuhan ko. Halos nakarating na ako kung saan-saan sa paghahanap. Buti na lang, nagawi ako dun sa bagong bukas na shop. Mura na, maganda pa. Pagkikwento ng dalaga. Tumango-tango na lang si Mang Chris. Kinagabihan ay pagod na inihiga ni Katerina ang katawan sa sofa. Agad itong nakatulog. Maya-maya pa'y nakita ni Katerina ang isang babae na sinasaktan ng isang lalaki. Hindi malinaw sa mata niya ang itsura ng mga ito. Ngunit ramdam niya ang sakit na dinadanas ng babae sa kamay ng lalaki dahil sa mga palahaw nito. Pawisan na nagising si Katerina. Napaupo ito. Ramdam niya na parang ang sakit ng katawan niya. Ang sama ng panaginip niya. Ilang beses niya itong napapanaginipan sa tuwing inaabot siya ng pagtulog sa sofa. Kaya kahit na antok na siya sa panonood ng TV, ay pinipilit niya pa rin na magtungo sa silid at doon matulog para maiwasan ang masamang panaginip. Napagtanto niya kasi na nangyayari lang yun pag sa sofa siya nakakatulog. Ngunit isang gabi ay ipinalabas sa TV ang isang dokumentaryo tungkol sa pinaka-nakakatakot na lugar sa Pilipinas. Gustong-gusto niya ang mga ganitong palabas. Kaya di niya namalayan na nakatulugan na naman niya ang panunood nito. Nanaginip na naman siya. Ganon pa rin ang senaryo. Binubugbog ng lalaki ang kawawang babae. Ngunit may nadagdag sa mga pangyayari. Sinabunutan ng lalaki ang babae at hinila ito papunta sa isang sofa. Inihiga tapos dinaganan. Kitang-kita niya ang panghihina ng babae. Di pa nakontento ang lalaki at pinagsusuntok ang mukha nito hanggang sa lumaylay ang mga kamay ng babae na hudyat na ng pagkalagot ng hininga nito. Nangangatal ang katawan na napabangon si Katerina. Grabe na ang kanyang panaginip. Napatingin siya sa inuupuan na sofa at agad napatayo. Hindi kaya ang sofa ang nagdudulot sa kanya ng mga ganoong pangitain. Pero nang matitigan niya ang sofa ay naalala niya ang kulay ng sofa sa panaginip niya. At ito ay kulay abo. Hindi katulad ng sofa niya.
Agad iwinaksi ni Katerina ang pumasok na yun sa isip. Ayaw niyang takutin ang sarili. Nagtungo siya sa banyo at hinilamusan ang mukha ng malamig na tubig. Mula noon ay hindi na ito natulog pa sa sofa para makasigurado at hindi na nga nanaginip pa si Katerina. Isang umaga habang naglilinis ay sinubukan niyang iusod ang sofa. Nagtaka siya dahil napakabigat nito na animoy may nakaupo. Maya-maya pa'y nakarinig si Katerina ng boses mula sa likuran. Iha, baka mabali ang buto mo. Nilingon ni Katerina ang pinagmula ng tinig. Tumambad sa kanya ang nakangiting matanda. Kakaiba ang ngiti na yon. Nakakakilabot. O tay, may kailangan kayo? Tanong niya dito. O sana iha, baka may distillador ka dyan. May aayusin lang ako sa jeep ko. Uwi ka ni Mang Chris. Nagpaalam si Katerina na kukunin lang ang distillador sa kusina. Pagbalik nito ay iniabot sa matanda ang kailangan. Nagpasalamat naman ang matanda at bago umalis ay ginawaran pa ulit siya ng nakakalokong ngiti. Lalong nagtayuan ang balahibo ni Katerina sa ginawang iyon ng lalaki. Nang matapos maglinis ay napatitig si Katerina sa sofa. Gusto niya kasing manood ng TV pero dahil sa pagod ay sigurado siya na hindi niya maiiwasang makatulog pag nagkataon. Huminga siya ng malalim at saka dahan-dahang umupo. Nag-antanda at saka binuhay ang TV at nahiga. Nasa kalagitnaan pa lang siya ng panonood ng isang noontime show nang makaramdam siya ng pagbigat ng mga talukap ng mata. Pinigilan niya yon, ngunit nanaig pa rin ang antok niya. Eto na naman siya. Nasasaksihan na naman niya ang mga pangyayari. Parang nanonood lang siya ng pelikula. Inaladkad na naman ng lalaki ang babae sa sofa. Binugbog hanggang mamatay. Akala niya ay doon na matatapos tulad ng palaging nangyayari. Ngunit nagkamali siya. Bumaba sa pagkakadagan ang lalaki. Dahil doon ay lumaylay ang ulo ng wala ng buhay na babae. Nanigas si Katerina. Hindi siya makapaniwala. Kilala niya ang babae. Kilalang kilala niya. Unti-unti din namang naging malinaw ang kanina ay hindi niya maaninaw na mukha ng lalaki. Dinilat ni Katerina ang mga mata. Nakarinig siya ng mga katok. Nangangatal ang katawan na tinungo niya ang pinto. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig nang nakita kung sino ang nasa labas. Bago pa man niya naisara ang pinto ay tuluyan nang nakapasok si Mang Chris. Lumabas kayo ng bahay ko! Kung hindi sisigaw ako! Wika ni Katerina habang paatras palayo sa matanda. O bakit iha? Bakit? Mukhang takot na takot ka. Patuloy ito sa paglapit sa kanya. Napaupo si Katerina nang sumagi ang binti niya sa sofa. Agad naman siyang kinubabangan ng matanda. Nagwala si Katerina. Nagpumilit itong itulak si Mang Chris. Ngunit mabigat ang may kalakihang katawan ng lalaki. Napapikit si Katerina nang biglang lumuwang ang pagkakahawak sa kanya ng matanda. Kasi! Gulat na wika ng matanda. Napaatras ito at umalis sa pagkakadagan sa kanya. Tama siya. Si Mang Chris ang lalaki sa kanyang panaginip. Ito ang huling nakita niya sa panaginip niya bago nagising sa katok ng matanda. Si Mang Chris ang walang awang bumugbog at pumatay sa babae. Patuloy sa panglalaki ng mata si Mang Chris habang nakatitig pa rin sa kanya at
patuloy sa pagbanggit ng pangalang Kathy. Ilang saglit pa ay hinawakan ng matanda ang leeg nito habang nakanganga at labas ang dila na animoy may sumasakal dito. Walang ano-ano'y namuti ang mga mata nito at biglang lumutang. Nagtagal iyon ng ilang segundo bago ito tuluyang bumagsak sa sahig na wala ng buhay. Titig na titig si Katerina sa katawan ng matanda nang unti-unting lumitaw ang isang babae. Mama? Mama? Ikaw ba yan? Napapaiyak na si Katerina. Humarap sa kanya ang babae. Oo, anak. Gusto kong humingi ng tawad sa iyo, anak, kung iniwan ko kayo. Pinagsisisihan ko yun. Ginusto kong balikan kayo. Ngunit, hindi ko na nagawa. Malungkot ngunit nakangiting wika ng kanyang ina. At unti-unti na itong naglaho. Nilapitan ni Katerina ang sofa at niyakap yun. Di niya akalain na sa mismong upo ang yun, pinaslang ng walang niyang si Mang Chris ang kanyang ina at dun din muntik na lagay ang buhay niya sa alanganin kung hindi siya tinulungan ng namayapang ina. Napahinto sa pag-iyak si Katerina nang maalala na abo ang kulay ng sofa sa panaginip niya, kaya naisipan niyang alisin ang luntiang tela na nakabalot dito para makita kung ito ba talaga ang abong sofa. Tumayo siya at pumunta ng kusina. Doon ay kinuha niya ang isang gunting at isang kutsilyo. Pagbalik niya sa salas ay sinimulan na niyang baklasin ang kobre ng sofa. Unang gupit pa lang niya sa tela ay naaninaw na agad niya na abo nga ang totoong kulay nito. Nang tuluyan na niyang mahubaran ng sofa ay tumambad sa kanya ang animoy mga patak ng dugo. Napaiyak siya. Alam niyang dugo yun ng kanyang ina. Nang imbestigahan siya ng mga pulis ay sinabi niya na pinagtangkaan nga siya ng matanda. Absuelto naman siya dahil atake sa puso ang lumabas na sanhi ng pagkamatay ng matanda. Naniwala din sa kanya ang mga pulis dahil marami na daw na naitala na kaso ang pang-aabuso ni Mang Chris sa iba't ibang barangay. Ngunit hindi ito maikulong dahil sa wala namang nagpatuloy sa pagsasampa ng kaso. Napag-alaman din niya na may dati daw kinakasama si Mang Chris na bigla na lang nawala. Wala daw makapagsabi kung nasaan na yung babae. Sabi lang daw ng mga dating kapitbahay ni Mang Chris ay naikwento daw na matanda na sumama na sa ibang lalaki. Nangilid ang mga luha sa mga mata ni Katerina. Alam niyang ang kanyang ina ang tinutukoy na mga ito. Sinabi niya na baka nga ang kanyang ina na si Kathy ang babaeng nawawala dahil napag-alaman niya na dating ka-live-in partner ito ni Mang Chris. Nakiusap siya na samahan siya sa dating bahay ni Mang Chris at ng kanyang ina. Doon ay naghalughog sila ngunit wala silang natagpuan. Hanggang sa tumahol ang isang aso na kasama ng mga pulis para maghanap sa may likod ng bahay, malapit sa isang malaking puno ng mangga. Dahil doon ay hinukay ito ng mga pulis. Hindi naman nahirapan ang mga ito dahil nakakailang minuto pa lang ay tumambad na agad sa kanila ang mga kalansay. Halos mawala ng malay si Katerina sa sinapit ng kanyang ina sa lalaking pinili nito kesa sa kanila ng papa niya. Isang gabi ay umiiyak na humiga si Katerina sa sofa. Hiniling na sana ay mapanaginipan niya ulit ang kanyang ina at hindi nga siya nabigo. Anak, salamat sa lahat. Salamat at isinaayos mo ko. Sana mapatawad mo ko. Uwi ka sa kanya ng kanyang ina. Nilapitan niya ang babae at niyakap, saka nagwika. Opo, Mama.
Alam ko na nagkasala kayo sa amin ng Papa. Pero kahit sa huling pagkakataon ay nagpakain na pa rin kayo sa akin. Pinatatawad ko na kayo. Dahan-dahang kumalas sa pagkakayakap si Katerina nang makitang unti-unti nang nawawala ang kanyang ina. Napatingin siya sa isang nakakasilaw na liwanag. Doon ay napatuon ang pansin niya sa isang lalaki na nakatayo. Nakangiti ito sa kanilang mag-ina. Pagkatapos ay inilahad ng lalaki ang kamay nito. Lumapit naman dito ang kanyang ina at iniabot din ang mga kamay. At sabay silang naglaho. Paalam, Mama. Paalam, Papa. Masayang wika ni Katerina sa dalawang kaluluwa na nagpakita sa kanya.